Okay, another day, another video, another tutorial na naman tayo mga kapatid. At ngayon ay gagawa naman tayo ng PoE injector tulad nito. So kung gusto nyo nga palang bumili ng ganitong PoE injector, lalagay ko yung link sa description or sa comment section. At ilalagay ko na rin yung mga link na gagamitin nating pyesa sa ating gagawing PoE injector. Kung bibili kayo ng PoE injector na ganito, meron dalawang klase. Yung red ay para sa 24 volts, yung kulay blue naman ay para sa 48 volts. At kung gusto mo naman na bumuo na lang ng sarili mong PoE injector, ituloy mo lang ang panonood ng ating video na to. Ito ang mga kailangan natin. Una sa lahat ay yung ating voltmeter. Optional lang naman to at kayo ang bahala mag-decide kung anong voltmeter ang gagamitin nyo. Pero ang suggestion ko, ang bilhin nyo ay yung voltmeter na may amp meter. Then next natin yung ating boost converter. Merong dalawang klaseng boost converter. Merong 150 watts. Kaya nito mag-convert ng hanggang 35 volts. At meron ding 400 watts na kaya mag-convert ng hanggang 60 volts. Kung ang access point nyo ay 48 volts, ang gamitin nyo ay yung 400 watts. At kung 24 volts naman yung access point nyo, ang gamitin nyo ay kahit yung 150 watts lang. Then ang isa pang kailangan natin ay yung ating PoE adapter. Itong PoE adapter natin ay merong dalawang klase. Merong gigabit at meron ding non-gigabit. Itong ginamit ko ngayon ay non-gigabit. So, mas better kung gigabit yung gagamitin nyo, mas mabilis at mas malakas yung data transfer niya. So, mag-start na tayo. Ang una kong gagawin, lalagyan ko muna ng female connector yung aking battery pack para madali na siyang ikabit sa boost converter mamaya. Then, pagkatapos kong mailagay yung female connector ko sa aking battery, lalagyan ko naman ng male connector yung boost converter dito sa kanyang voltage input. So, luluwagan ko lang yung tornilyo niya. Then, may nakalagay naman ditong positive and negative. Doon ko ilalagay yung red and black na wire ng connector. Then, isasaksak na natin siya dito sa ating battery pack para ma-check natin kung gumagana ba yung ating boost converter. Then ngayon, itatester ko naman siya kung meron bang voltage dun sa kanyang output. Pagkatapos kong itest, i-unplug ko muna yung battery dun sa boost converter dahil lalagyan na natin ng connector yung output ng boost converter. Then ngayon, ay gagawin naman natin ay lalagyan natin ng female connector yung kanyang output voltage. Luluwagan ko lang ulit yung screw para maikabit ko na yung connector. Then after nun, ay lalagyan ko ng male connector yung aking voltmeter dito sa kanyang input voltage. Ang input voltage nga pala na kaya nitong aking voltmeter ay hanggang 200 volts. Then lalagyan ko na rin ng male connector yung kanyang load. Pinagsama ko lang yung dalawang male connector, yung black at saka yung red, positive and negative. Then i-check ko yung mga connector kung hindi ba siya basta-basta mahuhugot or matatanggal dun sa screw. Okay, dahil naikabit ko na lahat ng mga connector na kailangan, i-connect ko na yung boost converter sa battery at yung voltmeter dito sa boost converter. At ayan, kung makikita nyo, meron na siyang reading. So, next na gagawin natin dahil 47 volts siya, i-adjust ko siya hanggang 48 volts dahil 48 volts yung aking access point. So, ang adjust na to ay clockwise pabawas at counterclockwise naman kung dadagdagan mo yung output voltage niya. Ito nga palang boost converter natin na 400 watts ay meron siyang ampere adjustment. At ngayon ipapakita ko nga pala muna sa inyo yung mga feature na itong ating voltmeter. Kung makikita nyo, hindi lang volts yung nandito sa ating voltmeter. Meron din siyang current, power, energy consumption, time, at impedance. Meron din siya mga alarm, overload alarm, under voltage and over voltage alarm. So ngayon, i-connect na natin siya dito sa ating PoE adapter. Hindi ko nga lang po mapapakita dito sa ating tutorial video na itatest ko siya sa mismong access point dahil wala po akong extra access point na pwedeng gamitin dahil gamit ko po lahat ng access point na ginagamit ko sa Piso Wi-Fi. So pagkatapos niyan, ilalagay na lang natin siya sa enclosure or kahit saan na pwede nyo gamitin na pwedeng paglagyan ng ating PoE injector. So ako kasi may iba akong planong gagawin dito. Bali, i-convert ko kasi yung aking Piso Wi-Fi sa 12 volts. Pagsasama-samahin ko na lang yung boost converter at buck converter. So, kung hanggang dito na lang yung ating video. Kung nakatulong sa iyo yung video na to, pa-like and subscribe na rin sa ating channel. At kung may idea ka pa or correction na pwedeng idagdag dito sa ating project ngayon, i-comment mo lang dyan sa comment section at itatry natin gawin yung inyong mga suggestion.